Maaari nga ba o posibleng makasuhan ka ng estapa, swindling o fraud kung ikaw ay magpapalit ng SIM card na ginagamit mo? Dahil sa mga bagay na hindi mo makayanan dito sa mga paglabag na ginagawa ng mga OLA, yung mga unfair debt collection practices, mga harassments. Pwede ba yan maging grounds para makasuhan ka ng estapa ng isang OLA dahil nagpalit ka ng SIM card? So alamin natin sa video ito. Alright, welcome back. Magandang gabi mga kadyani. Muli, maglalambing lamang po ako at magpapasalamat ng husto sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta ninyo dito sa aking mga social media account sa Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At pakilike na rin po kung nakatulong sa inyo ng husto at naging maganda yung pagbibigay ko sa inyo ng aking opinion o point of view rito. Pakilike na rin po, tapos share nyo na rin para marami pang mga OLA victims at ibang mga gusto magkaroon ng ideya about sa mga online lending apps na maaari nyong gawin sa paglaban at harapin itong mga ginagawa ng mga abusadong online lending apps. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun nga, maaari ka bang kasuhan ng estapa dahil sa pagpalit mo ng SIM card number na hindi mo ipinapaalam sa kanila? Pwede nga ba yon? So, I will give you my point of view, no? In my experience, mga kadyani, na ginawa ko rin yan 2 years ago, but not intentionally. Kasi, itong mga OLA na ito nga, ay mapang-abuso, at sobra yung mga unfair debt collection practices na mararanasan nyo sa kanila, lalo na yung mga may issues, lalo yung mga panahon na yun, hindi pa ganun ka talaga kalala. Mas malala na talaga yung mga mararanasan ngayon, yung mga nagpapadala pa, no? Yung mga huli. Pero nung panahon ko, nung simula ko dyan, hindi ko rin naintindihan na tawag doon na ganun pala yung ginagawa. Kasi hindi ko alam eh. Wala tayong alam by that time, no? Na tayo ay mahaharas pala, maabuso, kumbaga yung stress, anxieties na binibigay nila, yung nang magiging dahilan para mag-isip ka na magpalit ng SIM card. Dahil nga sa mga yan. Minsan naranasan ko rin yung cellphone mo, may tumutunog. Almost 100 calls at halos ilang messages, talagang mayat maya ka pariringgan ng mga missed calls at kung ano-ano messages. Then, yung SIM card na ginagamit natin na yan, pag napasok na sa OLA, no, ipapakalat na nila yan eh. Kung sino-sino na yung mga mag-o-offer, yung mga ibang online lending. Pag nalaman nila malapit ka na mag-due, o-offeran ka niya ng panibago para doon ka naman umutang. Gaya hindi natin alam kung paano niya nalalaman yung number natin. Gaya doon lang tayo nag-utang sa wala. Siyempre, may mahuhook na naman tayo dahil kailangan natin ng pambayad dahil sa ganito. Yun nga yung mangyayari, mangungutang na naman tayo hanggang sa mababaon tayo sa utang. Ngayon, dahil sa nangyari sa inyong ganyan, naisipan nyo na dahil sa sobrang stress and anxieties, nakapagpalit na kayo ng SIM card. But that does mean na intentionally ini-estapa nyo na ba yung OLA? By my point of view, tatandaan ninyo, no, marami ring grounds, no, iba't ibang klase ng grounds para magkaroon ng kaso ng estapa. Kung kayo ay nagpalit ng SIM card. Yung tayo kasi unintentionally, hindi ko ha, dahil hindi kinakaya ng mga biktima ng OLA, yung mga ginagawa nila, naiisipan natin yan. But the intentionally na ginagawa ng mga ibang mga OLA farmer na nababasa ko doon sa mga ibang mga Facebook pages, Facebook groups ng mga OLA Victims Community, sabi, OLA Victims Community tara, pero pag nakikita ko, tinuturo, gumamit ka lang ng mga bagong SIM card, bagong cellphone, like that. Intentionally yon. Okay? Yun, pagka sila nagpalit-palit ng ibang number sa maraming OLA, intentionally yun. Pwedeng maging grounds talaga para kasuhan ka ng isang lending company o ng online lending company ng estapa. Pero hindi rin agad-agad eh. Diba? Yung sabi ko, hindi rin naman sila agad-agad nakakapagsampa. Dahil unang-una gagastos din sila ng abogado para patunayan kapag nagpalit sila ng case sa atin na na-estapa talaga tayo. Kasi yung sa intention like that eh. Kahit nga pulis, no, sa totoo lang, no, I will
use this. Kasi sabi rin ng mga pulis, pagka hindi nyo na kayang bayaran yung mga OLA na yan, is wag na ang bayaran, magpalit na daw yung SIM card. Sinasabi yan, mostly, kahit ilang beses na akong naka-receive ng mga messages diyan na nung huling punta namin do sa yung unang punta namin do sa mass filing, nung pumunta yung mga kasama ko dito sa PNP, nung dito sa division ng South Caloocan, yun ang in-advise. Hindi sinabing intentionally na magpalit kayo at huwag nyo nang bayaran. Siguro sinasabi dahil illegal yung mga nautangan nung iniimbestigahan nila. Nung nalaman nila ganun ang ginagawa, yun na sinasabi lang, advice, para magkaroon ng peace of mind yung mga victims. But then, I will give you advice na tandaan ninyo, general and golden rule, utang ay utang. Okay? Para maging ano lang tayo, maging legalities lang. Kaya sinasabi na magpalit nila ng SIM card. Kasi nga, yung ginagawa nilang panggugulo, kasi yung SIM card natin na yan, tapos nakalagay pa doon sa cellphone, marami pa sila makukuhang info diyan, lalo na kung may mga nagte-text pa sa inyo, no? At yun ang ginagawa nila. Then, ipupush din nila yan pagka nalaman nila nagpalit ka ng SIM card, mas lalo silang magiging aggressive. Ang gagawin nila, sila naman yung magpo-post sa Facebook na hindi na mahagilap, nagpalit na lang daw ng SIM, kakasuhan ka ng stop. Pwede nilang gamitin pananakot yun para doon sa mga OLA victims na hindi nakapagbayad at nagpalit ng SIM card. O kaya, that is the unintentional. Tandaan nyo, yun ang intentional. Hindi sinasadya na magpalit dahil sa pang-aabuso. Pero tandaan nyo rin, yung ginagawa naman mga OLA farmer na nakita ko nga, gagamit ng iba't ibang SIM card, iba't ibang cellphones, para mangutang, tapos hindi nababayaran. Meron nga ako napod na OLA vlogger ganyan Ay, hindi ko na sabihin, pero babae siya. Yun lang ang sabihin ko, no? Meron sabi na ganyan advice na para para ma-approve doon sa kanyang loan, gumamit siya ng safety number na bago at saka ng cellphone na bago rin. Yun, nagkakaroon ng indication na yun ang nakukuha nila ng mga triggering advice para mag-farm yung iba. Okay? Hindi ko ina-advise sa inyo yun. Tandaan nyo, yun ang yung intentional na yan. Sinasadya nyo talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba't ibang klase ng grounds para makasuhan kayo ng estafa. Pero kung sa mga katulad natin mga OLA victims na ako, nagpalit almost, kulang-kulang isang taon, nagpalit ako ng SIM card. Talaga hindi ko ginamit. Ito siya ngayon, dito siya ginagamit pang review. Hindi ginagamit ko ngayon para sa pagre-review ko sa mga OLA na sinusubukan nating utangan para magkaroon tayo ng legit at honest reviews. Kung talagang approve at okay ba. At yun na yung ginamit ko. Talagang sinimulan ko na dahil na meron na silang access dito sa akin. Yun yung talagang unseen. Halos araw-araw nakakatanggap ako ng iba't ibang offer. Hindi lang OLA. Biro nyo, hindi lang OLA yung magme-message sa pati mga online sugal. Mga sugal, di ba? Yung aalukin kayo. Biro mo yung mga number natin na yan na ginamit. Hinak na nila. Pinamigay na sa kung saan-saan. Sa palagay nyo ba, okay pa bang gamitin kapag yan kumalat na kung kani-kanino at kung saan-saan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo magpapalit ng SIM card dahil sa mga ginagawa nilang pang-aabuso at pagbabalasuba sa inyo, it's just my advice na gawin nyo na lang. Pero still, kung gusto nyo, katulad ko, nung ginamit ko ulit yung SIM card ko na yan, binayaran ko yung iba kong utang. Di ba? Yun, ginamit ko pa rin siya para mabawasan din yung mga utang ko na naiwanan ko, like the G-loan ko. Ginamit ko rin siya at in-access ko rin siya, pinambayad ko pa rin siya ngayon. Ginamit ko siya for may transaction sa GCash. Yun lang. Pero kaya minsan maingat ako sa pag-check din ng mga OLA kung nagkukuha pa ba ng mga access ko. Kaya ito, pinagbubura ko ng mga messages, lalo ng mga may OTP. Ingat-ingat din sa sa paggamit ng mga OLA number natin na yan. At kung maaari, kung bago kayo magpalit ng SIM card, advice ko lang sa inyo, i-reformat nyo muna yung cellphone nyo, i-install nyo muna lahat yung mga apps ninyo na OLA, clear cache, clear data, format settings, lahat para matanggal muna yung nakarehistro dyan sa phone nyo, tapos tsaka nyo tanggalin yung SIM card at kayo ng bagong SIM. Yes, that's the best thing to do para maiwasan yung stress at anxieties na binibigay ng mga itong mga balasubas na mga OLA, no? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat.